Well, well, well. What are you doing here, Mr. Francis Chavez? Wika ni Rug. Huminga si Francis ng malalim at tumingin siya kay Russell na nakaupo at nakayuko dahil sumusulat ito sa buhangin ng kanyang pangalan. May mga empty bottles din ng beer na nakakalat sa may gilid nila kaya alam niyang nakainom ang mga ito pero hindi naman sila mukhang lasing. Russell, can we talk in private? I just want to ask you for... Russell rudely interrupted Francis before he could finish what he was saying. Gustuhin man niyang ipagpatuloy ang sasabihin niya, ay hindi na niya nagawa pa ng magsalita ito at matalim na nakatitig sa kanya. We don't have anything to talk about, Francis. If you're looking for forgiveness, I'm afraid I can't give it to you. Ani ni Russell. Francis was dumbfounded and he could no longer speak. Even if he wanted to beg for forgiveness, he knew Russell wouldn't give him the opportunity. He looked at Russell's cousins, who were sitting next to him, and they only gave him a bitter smile. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga. Magsasalita na lamang ulit sana siya nang magsalita ang isa sa mga Henderson na walang iba kung hindi si David. What you did to my cousin was no laughing matter, Francis. You humiliated, insulted and mocked him for years. I don't blame Russell for not forgiving you right away. I hope you understand that. Wika naman ni David. I know. Jefferson cut him off, kaya napatingin siya dito nang magsalita ito. Hindi man lamang siya binibigyan ng pagkakataon ng magpipinsan na magsalita, pero nauunawaan niya. Alam niyang malaki ang galit sa kanya ng mga Henderson dahil minsan siyang naging gago. Just be thankful you're still alive. Jefferson added, chuckling. Francis was taken aback by what he heard and couldn't speak as he stared at him. Gusto niyang magsalita ngunit wala nang lumalabas pa na kahit na ano sa kanyang bibig. Hindi rin siya makapaniwala sa narinig niya mula kay Jefferson. You know Henderson, and you know what we're capable of. You belittled and insulted our family's sole heir. Therefore now you are all suffering the warmth of an heir. Braxton explained. Napayuko si Francis ng kanyang ulo dahil sa sinabi ni Braxton. I know, and I'm sorry for everything I've done. I hope Russell allows me to speak with him one day, so I can put right all of my mistakes. I've long regretted what I've done to him. Wika ni Francis at narinig lamang niyang pagkaknatawa ng magpipinsan. Hindi naman ito pinansin ni Francis. Tumingin siya kay Russell dahil ito naman talaga ang gusto niyang makausap. Russell, I'm hoping you'll give us a chance. We regret how we treated you. Do not assume that we are doing this to attempt to reclaim our financial assets. You're mistaken kung yan ang iniisip mo. We are happy and satisfied with our way of life now. Our primary goal is to earn your forgiveness. Francis carried on. Natawa ng malakas sila David at tumayo mula sa kinauupuan nila at hinarap si Francis. I know you. Hindi mo kami maloloko, Mr. Francis Chavez. Ani ni David at nagsimula na silang maglakad pabalik ng resort. Ambo, linisin mo ang kinalat namin doon. Siguraduhin nyo na walang matitirang kalat sa harapan ng beach. Utos ni David sa katiwala nila na tinawag niyang Ambo. Tumayo na din si Russell at walang lingon silang naglakad pabalik ng resort. Bagsak ang balikat ni Francis na naglakad pabalik naman ng villa. Pero natigil siya sa paglalakad nang tinawag siya ni Russell. Kaya bigla siyang napalingon dito. May kung anong katuwaan siyang nararamdaman sa pag-aakalang bibigyan na siya ng pagkakataon ni Russell na makausap ito. The reprehensible things you all did to me and to my mother will never leave my memory. I hope you comprehend why I am unable to forgive all of you because it is not an easy thing to do. Ani ni Russell. Napatango naman siya dahil nauunawaan niya. Malaki naman talagang naging kasalanan niya kay Russell. At alam din niya na hindi yun ganoon kadaling kalimutan at patawarin siya. Pinagsisisihan din ni Francis na nadamay si Kendra sa galit ni Russell dahil sa mga kagagawan niya. Bumalik siya sa bilang ng malungkot at agad naman siyang sinalubong ni Kendra at ng mga magulang ni Francis. Anong nangyari anak? Sinilip namin kayo doon pero huwag kang mag-alala dahil walang nakakita sa amin. Ani ng ama ni Francis. Umiling si Francis at pabagsak itong naupo sa sofa. Ang laki talaga ng kasalanan ko sa kanya. Ang laki ng kasalanan ko at kulang pang nangyayari sa akin ngayon upang pagbayaran ang lahat ng yon.
Tama ang mga pinsan niya. Hindi birong ginawa namin kay Russell. Hindi birong dinanas niya sa amin. Nararapat lang sa akin ang mga nangyayari ngayon sa buhay ko. Pero sana hindi na lang kayo nadamay pa. Sana ako na lang dahil ako naman talagang may malaking kasalanan sa kanya. Patawarin po niyo ako kung dahil sa akin naghihirap kayong lahat. Ani niya sa malungkot na tinig. Hinampas naman siya ng una ni Kendra at ni Amber na ikinagulat niya. Kaya napatingin siya sa mga ito. Hoy, ang drama mo ha? Hindi bagay sa yung kadramahan mo. Mapang-asar na ani ng dalawa na ikinatawan na nilang lahat. Anak, kalimutan mo ng mga nangyari. Masaya na tayo ng ganito kaya huwag mo nang sisihin pang sarili mo. Naniniwala ko na mapapatawad ka din ni Russell sa mga nagawa mo sa kanya. Kalimutan mo na yan at nandito tayo para magsaya. Ani ng kanyang ama na sinigundahan naman ng ama ni Kendra. Drama mo, pre. Ani sa kanya ni Arman kaya natawa na ito. Ikaw naman, lampa. Bagsak agad sa suntok ni Russell kagabi. Ani naman ni Francis na ikinatawa ng malakas ni Arman. Naunahan lang niya ako kaya natamaan ako. Sagot nito kaya mas lalong umugong ang malakas na tawanan sa loob ng villa. Si Kendra naman ay naglalakad palabas ng villa. Sinundan siya ni Amber at naupo sila sa isang cottage. Hindi kumikibo si Kendra at malalim lamang itong nag-iisip kaya hindi naman siya kinakausap ng kanyang kaibigan. Lumapit sa kanila si Arman at si Francis at naupo ang mga ito sa tabi nila. Akala ko ba nandito tayo para mag-enjoy ha? Bakit nagmumukmo kayo ngayon dyan? Magpalit na tayo at mag-swimming na tayo. Isulit na natin dahil bukas na ang uwi natin. Ani ni Arman kaya tumango ang dalawang dalaga at nagtatakbo na sila papasok sa loob ng malaking villa. Pagbalik nila'y nakasuot na ulit sila ng swimsuit at ng cover-ups nila. Mabilis silang tumakbo sa karagatan at sinalubong ang malakas na hampas ng alon sa katawan nila. Hindi na nila hinubad ang cover-ups nila dahil ayaw nilang makita ng mga Henderson ang katawan nila, lalo na si Kendra dahil nakita ni Russell ang kahubdan niya kaninang umaga. Grabe naman ang bibilis niyong tumakbo. Malakas na sigaw nila Francis sabay takbo sa tubig at nilapitan ng dalawang dalaga. Sampa ka sa bato ko, Kendra, tapos dive ka doon ha? Ani ni Francis at tinapik pa niya ang balikat niya. Mabilis namang sumampa si Kendra nang lumubog na si Francis sa ilalim ng tubig. At paglitaw ng binata ay bigla namang nagdive palalim si Kendra, kaya sigawan sila at palakpakan ng malakas. Hindi naman nagtagal ay nakikita na nilang papunta ng magpipinsang Henderson, patungo din sa dagat na topless, kaya napaawang ang bibig ni Amber, na tinititigan ng mga kalalakihang may magagandang pangangatawan. Bigla namang niyakap ni Francis ang sariling katawan, habang nakatingin lamang sa kanila. Bigla yatang sumakit ang tiyan ko. Gusto ko na yatang pumasok sa loob. Nahihiya ang buto ko sa mga six-packs nila. Bulong ni Francis na ikinatawa nila. Si Kendra naman ay biglang natahimik at panakanakang tumitingin sa grupo nila Russell. Lumayo ng bahagya si Kendra at lumangoy upang mawala sa isipan niyang binata. Sumisid si Kendra sa ilalim at bigla na lamang siyang nagulat nang biglang may yumapo sa kanyang bewang habang nasa ilalim siya at agad din na bumitaw. Napaangat siya sa tubig at tiningnan kung sinong yumapos sa kanya. Wala siyang nakita. Kaya napatingin siya kila Arman na masayang sinasalubong ang malalakas na alon. Napatingin naman siya sa grupo nila Russell na hindi naman kalayuan sa kinaroroonan niya. At kumpleto naman sila doon. Binaliwala na lamang ni Kendra ang nangyari. At inisip niya na baka may halamang dagat lamang na dumikit sa kanya kanina. Kaya muli siyang sumisid. Pag-angat niya ng kanyang ulo'y muli siyang lumubog at muling sumisid sa ilalim ng dagat. Nang may yumapos sa kanyang muli. At hindi lang yon, dahil nararamdaman niyang isang kamay na humahagod sa hita niya. Malapit sa parteng iniingatan niya. Kaya nagtatarang siya sa ilalim ng tubig at mabilis na lumalangoy paangat sa ibabaw ng tubig. Pagsungaw ng ulo niya ay mabilis siyang tumingin sa paligid at nakita niya si Russell na lumalangoy palayo sa kanya. At nang humarap ito sa kanya isang ngisi ang ibinigay nito sa kanya. Inirapan niyang binata at lumangoy palayo sa grupo ni Russell. Ngunit nagulat siya dahil hindi pa man siya nakakalayo. Ay bigla siyang niyapos ni Russell sa ilalim ng tubig. At pagkatapos ay nagpapapasag siya pero hinagod ng kamay ni Russell ang katawan niya, pahawak sa pagitan ng kanyang hita. At pagkatapos ay muling niyakap si Kendra at itinapat nito ang katawan niya sa katawan ng dalaga bago ito tuluyang binitawan.
Mabilis na kumakabog ang dibdib ni Kendra at hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya ni Russell. Napatingin siya sa kaibigan niya na mabilis na lumalangoy palapit sa kanya. BFF, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo ha? Akala ko nalunod ka na. Ani ni Amber nang nilangoy nitong kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Muling tumingin si Kendra sa kinaroroonan ni Russell na nakangiting nakatitig sa kanya. Kaya matalim na irap ang ginawa niya na hindi naman napansin ni Amber dahil lumulubog-lubog ito sa tubig. Wala. Akala ko may dikya dito na nanghihipo. Ani nito na ikinatawa naman ng malakas ng kaibigan niya. Hay nako, kung dikya lang din ang manghihipo sa akin, wag na lang no. Sakit kaya nun. Natatawang ani ng kanyang kaibigan na ikinatawa din niya. Muli niyang sinulyapan si Russell at nakalutang pa rin ito sa tubig at sa kanya nakatitig. Nakita niyang muling pagngisi nito kaya inirapan niya agad ito at lumangoy pabalik ng pampang. Doon na lang tayo sa mababaw na parte para siguradong walang dikya. Nangihipo kasing dikya dito. Wika niya sa kaibigan niya kaya bigla itong napatingin sa tubig nang may takot. Tara, at ayokong nadikitan ng dikya no. Ani naman ng kaibigan niya at lumangoy na sila pabalik sa mababang parte ng dagat. Nagsawa ka na ba sa malalim ha? Ani sa kanya ni Arman. Naku kuya, may dikya daw dun sa malalim, sabi ni Kendra. Ani naman ni Amber na ikinatawa ng lihim ni Kendra. Napatingin siya muli sa grupo nila Russell at busy ng mga ito na nagpapaligsahan sa paglangoy. Napansin naman niya na sa kanya na pala nakatingin ng mga kasama niya, kaya binawi niya ang tingin niya sa mga Henderson. Tara, ahon na tayo, nilalamig na ako. Wika ni Kendra at nagpatiuna na siya sa pag-ahon at sinundan naman agad siya ng kanyang kaibigan. Mauna na kayo, dito lang muna kami. Ani ni Francis. Tumango lamang ang dalawang magkaibigan at tuluyan na silang pumasok sa loob ng villa na hindi na nilingon pa ni Kendra ang grupo ni Russell. Hindi siya makapaniwala sa ginawa sa kanya ni Russell kanina. Pero bakit niya yung ginawa? Samantalang suko ang galit nito sa kanila.